Magandang gabi sa ating lahat. Bali, papakita ko sa inyo at ituturo kung paano yung pananahi ko sa sapatos. Bali, manual lang gagawin natin ngayon. Di kasi kaya ito sa makina natin. Bali, ang tahi nito, papaliwanag ko kung paano ko ginagawa. Tinatahi itong sapatos na to. Sapatos. Bali, ito kinakanalan ko. Kung nakikita nyo yung linya dyan, yan yung lubugan ng tahi. Bali, ang pangkanal na ginamit ko, kuan ng payong, sa payong ko kinuha, tapos hinasa ko na lang. Itong kanal ang purpose nito, para lubog yung tahi, para kung halimbawa ginagamit yung araw-araw, o mapudpud man tong swelas, ang unang masisira, yung swelas muna, yung unang mapupudpud swelas, at saka yung thread nandun pa rin sa loob. Kasi naka-secure siya kasi nasa loob yung thread na nilalagay natin. Bali ganito ang ginagawa ko sa pagtatahi pala. Una, bali tinutusok. Bali ang una kong ginagawa. Pwede kayong magsimula sa dito, pwede rito. Kahit saan kayo pwede magsimula. Pero sa akin ang sinisimulan ko dito. Dito ako nagsisimula. Paikot yan. Bali itong protector niya, tinatahi ko yan. Ayan kung hindi lang dito sa gilid, pati dito. Parang purpose naman nito, kahit may likod yan, tinatahi natin para hindi magtuklap. Kasi pagka ito yung ginamit natin, ito yung tinahi natin sa gilid dito, pwede, may tendency pa rin na magtutuklap to. Kaya kailangan tahiin to, pati dito. Ganun po ang pagtatahi ko dito sa kailangan kung yung pwedeng magtuklap yun yung tinatahi natin. Bali ganito pala yung pagtahi ko rito. Sinisimulan ko na dito. Tapos ayan. Tinutusok ko muna. Sa pagtatahi ng manumano, pagpuna, kailangan tiyaga lang muna kasi hindi basta-basta pagtatahi ng manumano. Kailangan mo tiyagain. Saka masakit sa daliri pag first time mo magtahi. Masakit sa kamay pag sa first time yung magtahi ng mano-mano sa pananahi ng swelas. Saka pero pag nasanay naman kayo, hindi na masakit sa daliri. Ay kung nakikita nyo, may protection ako sa thread. Ayan. Ito yung protection ko sa thread. Kung wala yan, pwedeng masugatan yung kamay ko sa sinulid na ginagamit ko. Ayan. Ayan, tinatahi ko na. Bali, ang technique ko ganito yan. Papakita ko yan. Ayan. Hindi ko na nilalabas yung daliri ko. Yung iba kasi, ang technique nila nilalabas pa nila ito yung kaliwa nila. Itong daliri nila. Ako, hindi ko na nilalabas. Bali, nasa loob pa rin hinihila. Inihila ko na lang sa daliri. Ayan. Kailangan mo talagang tiyagain to, hindi tulad sa makina na mabilis, saka hindi ka mapapagod. Ito pero pag nasanay ka naman na, hindi na, parang normal na lang. Pero hindi maiwasan na mangalay din. Yan, tinatahi ko na. Bali, ang ginagawa ko pala dito, bago ko tinatahi, dinidikitan ko muna ng rugby. Kasi mas maganda yung lapat niya pagka may rugby. Ayan, ito na. Tapos ang thread na ginagamit ko, yung makapal, hindi manipis. Kasi pag manipis, mabilis mapigtas yan. Mas matibay pa rin kasi pag yung makapal, yung thread pang standard na sukat sa panahi ng swelas talaga. Ngayon, pwede nyo namang practicein tong ginagawa ko. Lalo na yung mga interesado, mag DIY. Pwede naman po pwede nyong subukan. Binabahagi ko sa inyo yung kung paano ko ginagawa yung pananahi, para makita nyo rin kung paano ginagawa, tinatahi yung sapatos ninyo.
parang madali lang tignan to, pero pagka kayo ang nagtahi tapos first time nyo, mangangapa kayo sa una. Pero pagka katagalan naman, pag nasanay na kayo, parang normal na lang din. Parang yung pag lagi-lagi parang hindi na masakit yung daliri nyo. Pag sa una talagang sasakit yung daliri nyo rito sa pagtatahi ng mano-mano. Yan, ito yung tinatahi na natin. Kadalasan kasi pag sa ganitong swelas, ito yung natatanggal bago yung sa gilid. Para hindi pudpud agad yung swelas. Ang mahirap dito sa pananahi, pagka maaksidente mong natusok yung daliri mo, malas na lang. Kaya ang ginagawa ko na lang, ingat na lang ako na sana hindi matusok tong daliri ko. Kasi pag matusok yan, maapektuhan yung pagtatahi ko sa sapatos, lalo na sa swelas, lalo na mano-mano yung ginagawa ko. Ganito pala yung ginagawa ko pagpasok ko sa trabaho o sa shop. Pag uwi ko dito, magtatahi ulit ako hanggang gabi, lalo na pag may mga rush. Bukas kasi araw ng linggo, hindi ako papasok, kaya ngayon dito ako magtatahi bukas. Kaya yun ang gagawin ko bukas. Yung ngayon bukas naman, ang mga gagawin ko, yung mga bag, mga pending kong bag na hindi pa natatapos. Dito ko kasi natahi yung mga tulad yan, yung mga mahirap gawin. Nilalagyan patch, papalitan ng handle, mga ganyan. Ito, medyo malapit na tayo sa medyo malapit nang matapos tong ginagawa ko. Ganito pala yung yung pagtatahi ko. Medyo komplikado kasi itong tahiin. Kailangan maingat tayo. Yung may-ari pala nito, mahilig sa lagi daw silang nagano sa bundok. Regular customer natin si Sir, na pinagkatiwala sa atin yung pagpapatahi yung mga sapatos niya, kasi ewan ko kung papamaygay o sa anak niya itong sapatos na to. Kesa daw sa bibili ng bago, pa-repair niya na lang. Kasi tama nga rin naman, sayang din kasi pagka ito tatapon mo lang, pwede pa naman, kung pwede pa naman i-repair, kaya pa-repair na lang siya, bibili pa ng bago. Ganito rin ang ginagawa ko pag nabibitin sa thread yung thread na ginagamit ko. Yan, hinihila ko muna yan, tapos pinipigtas ulit to. Ayan, tapos hinihila ko ulit para ma-extend yung pagtatahi dun sa na maituloy natin yung pagtatahi dito. Ayan, ganun lang ginagawa technique dito. Bawat tahi may technique yan. Kanya-kanyang style pero pare-pareho ang kinalalabasan. Wala namang tama o mali kung natatapos sa tama yung gawa, basta maganda yung pagkagawa. Kanya-kanya kasing diskarte sa pananahi. Kung iba sa akin, iba rin sa hindi ko pwedeng ipagkumpara kung sino mas magaling, kasi kanya-kanya kaming may kakayahan. Ayan. May time talaga na mas magaling yung iba kaysa sa gawa mo, na kailangan mong pag-aralan yung gawa nila, na mas mainam yung style ng pananahi nila kumpara sa'yo. Ayan, tapos na itong ginagawa ko dito. Bali ngayon, ito na lang sa harapan. Ayan, papakita ko na. Ito. Bali itong tahi pala na ito, okay na. Ayan yung tahi nito. Ayan. Kung nakikita nyo, lubog yung tahi. Lubog yung tahi nito.
Ayan, lubog. Tapos dito sa baba, sa gilid, pinalibutan natin yan. Iba pa dito. Bali ito kakanalan ko. Wala pang tahito. Bali ito yung needle mark nung pagkatahi dito, nung unang tahi. Bali pinatahi sa labas. Kaya ang ginawa, gagawin natin, uulitin natin yung tahi para ma-improve at magumanda yung kahit paano yung style ng pananahi. Okay, ito na lang muna sa ngayon yung part 2 ng ating video sa ngayon. Bali magpo-post pa ako dito sa part 3 nito, yung totally tapos na, para makita nyo yung kung paano ko tapusin tong paano yung itsura nito pagkatapos. Part 2 na lang muna kasi medyo mahaba na. At hanggang dito na lang po muna sa ngayon, and God bless sa ating lahat. Thank you.